tumaas ang popularity rating ni PBBM dahil ito sa epekto ng PBBM 20 pesos per kilo na bigas na pinamahagi noong pag-umpisa nito noong Mayo 1 ng Labor Day. Hanggang sa ngayon ay patuloy na daw ang pag-distribute ng bigas na 20 pesos per kilo. Well, ayon sa Okta Research ay tumaas daw. Talagang tumaas. Kaya ito ang balita atin panoorin courtesy ng PTV4. Malaki ang tsansang tumaas ang trust at performance ratings ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa malaking epekto ng mga ipinatutupad ng mga programa ng administrasyon para sa mga Pilipino gaya ng pagbebenta ng murang bigas. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Clazel Pardilla ng PTV Manila. Pinauubos na ni Lani ang biniling bigas na karaang linggo. Simula kasi bukas, palalawigin na sa Metro Manila ang pagbibenta ng BBM rice o 20 bigas meron na sa NCR. Ito ang tig 20 pesos per kilo ng bigas na alok ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kadiwa ng Pangulo na tiyak na pipilahan ni Lani. Sa 1 kilo po, bali, nagbibili po kami minsan 60, tapos 20 po yung 1 kilo po, no? Bali 40 po yung matinindit po namin dun sa 20. Makagaan po yung sa ano. Gaya po namin na gipit din minsan, ganun po. Ngayong araw kasabay ng pagdiriwang ng Labor Day, muling tiniyak ni Pangulong Marcos ang paggawa ng mga hakbang na makatutulong sa mga Pilipino. Batid namin ang pagsubok na inyong kinakaharap, kaya gumagawa kami ng mga hakbang upang maibsan na ang pasanin ng ating mga kababayan, lalo na sa usaping pagkain. Nitong Marso, itinakda natin ang maximum suggested retail price or MSRP ng imported rice sa 45 piso kada kilo lamang. Sisimulan na rin po natin ang programa upang pababain ang presyo ng bigas sa 20 piso sa kada kilo. Ayan, napakagandang balita yan dahil yung mga bigas na mahal na 60 pesos ay pwede nang mabili ng 40 pesos mahigit. At itong 20 pesos per kilo na bigas ay palalawigin daw ito hanggang 2028, hanggang sa last term ni PBBM. Kaya mabuhay si PBBM dito. Kaya nga sa galaw na ito, sa move na ito ni PBBM at ng kanyang administrasyon ay nagkaroon siya ngayon ng tumaas yung kanyang trust rating, popularity rating ayon sa Okta Research. Ang Okta Research ay neutral yan, hindi ang kagaya ng SWS at yung False Asia, false Asia pala, na yun talaga ay maka-China yun kasi binabayaran na yun ng China, paid na yun. Kaya ang kanilang survey ay papur palagi sa kalaban ni PBBM at sinisiraan nila si PBBM. Mantakin nyo ba na number 1 si Sara sa trust rating? Meron bang number 1 na ang daming kaso, di ba? At saka hindi nagtrabaho sa gobyerno tapos number 1 pa yung trust rating. Napaka naman yan, unfair, di ba? Ang dapat bigyan ng mataas na trust rating ng publiko ay yung nagtrabaho, katulad kay PBBM. Talagang nagtatrabaho yan. Si VP Sara, anong ginagawa? Palaging nangangaway, inaaway niya lahat ng kalaban niya at nagbakasyon lang sa dahig, di ba? Selfie lang doon, picture. Nagtrabaho ba yun? Bakit tumaas ang trust rating niya? Okay, so itong bigas, ito talaga ang ito ang gamot para sa itong paghimutok ng masa dahil sa sabi nila na scam daw sila, na budol-budol ni PBBM nang sabihin noon nang manalo na gawin niyang 20 pesos ang kilo ng bigas. Kaya ito na ngayon, nagkatotoo na. After 2 years lang ay mayroon ng malaking tulong ito kasi kanina lang bumili ako ng bigas, 51 peso per kilo ang bigas dito sa amin. Kaya kung magiging 20 na yan ay sobra sa kalahati ang pagbaba. Kaya marami nang mabubusog na pamilya sa ngayon dahil sa napakamura ng bigas na yan. Alright, patuloy tayo sa ating video courtesy sa atin ng PTV4.
Ayon sa tugon ng masa survey ng Okta Research, nararamdaman na ng pinakamahirap na Pilipino ang mga programa ng pamahalaan. Mula 60% noong November 2024, umangat sa 66% ang bilang ng mga nasa Class E o pinakamahirap na Pilipinong nagsabing tiwala sa pamumuno ni Pangulong Marcos ngayong buwan ng Abril. Sumampa rin sa 66% mula 58% ang naghayag na kontento sa performance ng presidente mula sa parehong sektor ng lipunan. Sa Class E, sa pinakamahihirap, sa trust at performance, tumaas po si Presidente. I think nakatulong talaga dyan yung mga inisyatiba para sa mga mahihirap. Siguro yung mga pro-poor initiatives, no? Yung sa CCT, Pantawid Pamilya, no? Yun, malaking tulong yan. So, nakikita ng mga mahihirap sa ating bansa na meron ginagawa yung gobyerno. Tingin ng Okta Research, tataas pa ang trust at approval ratings ni Pangulong Marcos sa mga susunod na buwan. Ito ang totoong survey dahil malata mo na talagang di ba, fair ang Okta Research. Pero yung dalawang survey company, SWS at Pulse Asia, ngayon ay false na pala eh. Parang true or false, False Asia. Ay pareho ang survey nila eh. Si Sara daw yun nangunguna sa performance rating. Bakit merong performance? Hindi nga nagtrabaho. Palagi lang nagmumura, di ba? Inaaway lahat ng tauhan ni PBBM at si PBBM. Kaya bakit merong performance rating? Walang performance eh. Sweldo ng sweldo lang, di ba? Palagi lang na gano'n, di ba? Nandun sa daig ng isang buwan mahigit. Hindi nagtrabaho pero ang sweldo kumpleto. Binanatan niya si PBBM pero ang sweldo kumpleto. Anong klaseng vice president yan? Wala talagang ginagawa. Grabe, hindi man lang tumulong. Ngayon meron ng 20 pesos na bigas. Imbis na magbigay siya ng kumplemento sa bigas na okay na yan, okay na, natuloy na ang 20 pesos na pangarap na bigas. Hindi. Pinagsasabi pa niya na maitim daw, mabaho daw ang bigas. Ngayon, natikman ng mga taga Cebu, masarap na bigas pala, bagong ani na bigas. Kaya parang sinampal si BP Sara sa katotohanan. Talagang sinampal. Okay, balik tayo dito sa Okta Research trust and performance rating para kay PBBM. Ay ito talaga ay fair siya kasi noong una ay bumaba ang rating, ngayon tumaas. Pagdating naman doon sa Pulse Asia or False Asia, true or false, at SWS ay palaging nasa taas si BP Sara at palaging nasa baba si PBBM. Anong klaseng survey ba yan? Ang sinusurvey yata nila ay mga DDS lang eh. Okay, so tapusin na natin tong magandang balita para kay PBBM at sa kanyang trust rating performance. More than 50%, close to 60% po ay urgent concern ho yung presyo ng bilihin. Pangalawa, yung trabaho. Pangatlo ho, ito malaking issue to sa mga kababayan natin, affordable food. Malaki dyan issue sa affordable food, yung presyo ng bigas. Makakatulong ba itong pagbaba, subsidiya sa bigas para sa mga mahihirap? Talagang makakatulong. Bukod sa implementasyon ng BBM Rice, palalawigin din ng administrasyon ni Pangulong Marcos ang Walang Gutom Project sa Visayas at Mindanao. Ipagpapatuloy ang pagsasagawa ng mga job fair. Susuportahan ang mga magsasaka sa tulong ng Rice Competitiveness Enhancement Fund. Ito talaga ang dapat tuunan ng pansin, mga kababayan, ang sakahan, ang palayan. Dapat subsidize ng gobyerno ang mga farmers ng palay at saka dapat bibili ang gobyerno ng malawak na lupain na palayan para doon magtanim ang mga subsidized na farmers. Di ba kung wala silang palayan, doon sila sa palayan ng gobyerno para hindi na tayo umaangkat. Di ba parang Amerika ba na America will be great again at hindi na umaangkat sa China ang Amerika. Yan ang dapat gawin ng Pilipinas. Ibigas lang.
umaangkat pa tayo eh. Para namang hindi tayo sanay sa pagtanim ng bigas, tayo nga ang number 1 sa pagtanim ng bigas eh. Tinuturuan lang natin ang Vietnam ni Apu Lakay. Si Apu Lakay ang nagturo sa presidente ng Vietnam kung paano magtanim ng magagandang palay. Ngayon ay very na ang Vietnam eh. Napaka fruitful na at progressive yung kanilang palay. Masarap din na palay at mura lang sa Vietnam. Pwedeng magaya natin ng Vietnam na na talaga sila, sufficient na sa supply ng rice, ng palay. Yan ang maganda, hindi yung umaasa tayo sa China. Ang lawak, marami tayong malawak na lupain na hindi pa ginagamit. Pwedeng kunin o bilhin ng gobyerno at gawing palayan para tayo na magsusupply ng palay sa Asia, di ba? Bakit hindi mapukusan yan? Dapat pukusan yan kasi ang pagkain talaga, mayroon ngang kasabihan na stomach of a man is next to his heart. Yan, may kasabihan na yan eh, na kapag busog ang lalaki ay madaling mapaibig. Parang ganyan yan eh, ang mga kasabihan na yan. Alright, tapusin natin ang video. At magtatayo ng mga Child Development Center para matutukan ang edukasyon ng mga kabataan.